Raising your question. Sige, go ahead, Mami Jo. Miss Angel, siguro po ang tanong ko yung part na there were times also that you became so popular because of your opinions in social media. And sometimes it piped down for quite some time. Siguro, would you like to share us? Because it's somehow related to what Sir Rondel explained about the concept of the general's daughter about truth and lies. Thank you. Oo, yung mga katotohanan at hindi yung mga bagay na hindi totoo sa ngayon lalo na because of social media. Nag-reflect din po ba kayo doon sa mga nangyari? Kasi there was a time na naging popular yung mga tweets niyo. Oh yeah. Aminado ko nung Twitter, kung merong Twitter rehab, siguro na-rehab na ako nun eh. Kasi may grupo kami, magkakasama kami sa isang kwarto, nag-uusap kami sa tweets. As in sa telepono lang, nag-tweets kami, pero pag kami magkakatabi, wala eh. Hindi kami nagtitinginan. Doon kami active sa kakatweet. So, mapapansin mo na malito. Kasi lumaki ako, in childhood ko, nagpapatintero ako, nagtutubang preso ako, meron akong kalaro. Hindi ganito eh. Hindi ganito yung bonding eh. So, doon pala marirealize mo may mali. Tapos, ayun na yung nauso yung Instagram, nauso yung... Hindi ko sinasabing lahat. Hindi ko sinasabing mali. Actually, laking tulong ng social media sa atin. But siguro, may iba, dahil bago nga ito sa atin, kinakapa pa natin kung paano natin to gagamitin. May iba na, yun nga, sinasabi nila na parang meron kang pretend life. Papakita mo lang lahat ng maganda. Siyempre, ba't mo na ipopost yung pangit, di ba? Parang ipopost mo lahat, siyempre, ng mga bagay siguro na hindi mo naman pinagmamayabang, pero siguro yung mga bagay na kinahappy mo. Kaya, puro positive yung feed mo. Kung yun naman ang gustong gawin ng iba, wala na tayong pakialam doon. Kasi yun yung gusto niya, feed niya yun, di ba? Pero ako kasi, tinatry kong maging totoo bawat post, kaya medyo matagal eh. Hindi ako masyadong ma-post kasi mas nag-concentrate ako sa present. Ine-enjoy ko yung nangyayari. Tapos nakalimutan ko mag-picture, yung gano'n, yung nakalimutan ko mag-ganyan-ganyan. Kaya laging late post, laging gano'n. Yun. Sagot ko ba? Sagot ko ba yung sinundan ko? At saka Mami Jo, di ba, pag may sakuna, laging Angel Locsin yung unang Ang ano po kasi, first name that comes to mind. ang ano po kasi sa Twitter name ko po, di ba, 143 Red Angel, ginawa po yung account na yun kasi 143 Red Cross po yung hotline ng Red Cross. So, ang intention ko po talaga dun is to spread awareness saka immediate response sa mga nangangailangan doon, sa biktima ng Ondoy that time. Kaya po siya 143 Red Angel. So, Kaya hindi ko sinasabi Yung masama pala social media explanation, kasi no? ang laki na itutulong sa atin, lalo na ngayon sa mga sakuna ganyan. Correct. Diba? Nagpo-mobilize Instant balita. ka agad Instant naman. balita, instant ganyan. So, mas connected ka sa lahat. Thank you. That's Salamat po. something new na natutunan namin sa'yo. Thank you Thank you po. po. Okay, thank you Mami Jo sa yung napakamayuming tanong. Ito partner, ang mahilig magtumbang preso at Oh my God. magpatintero. A Chinese garter. Exactly. Wala iba kundi si Alex Brosas of Bandera. Taray naman ang gown ni Ate Alex. Charos. Okay, Hello po. Angel. Hello, Kamusta po? Angel. Is your role more physical or emotional? Kasi parang multi-layered. Ako, yung nakita ko sa trailer, parang multi-layered yung character mo. Parang Thank you po. may pagbabago. So yun ang question ko. Is it more physical or Parang di po emotional? kayo natuwa dun sa Ano ba? Ano? Kinakabahan. Ang OA mo ali. Kina- Hindi Kinakabahan din po nga. ako Physical ngayon. ba or emotional yung role mo? Si Rian ba ay ano? Masasabi ko, doon maraming physical scenes. Mas ano kasi mas emotion Syrian eh. Mas puso siya. Kaya masasabi ko na mas maraming emotional. Kasi kahit nagpa-fight scene siya, puso pa rin yung pupukiran sa kanya eh. Yun yung weakness niya, her heart. Yun siya. Kaya kahit train siya,
na gawin ng isang bagay, buong pagkatao niya, dahil nga may puso siya, nako-question niya na kung tama o mali ba itong ginagawa niya. Anong nabigay sa'yo ng role mo sa General's Daughter na hindi na ibigay ng ibang characters mo sa TV? Hindi po naibigay. Bawat roles naman po na nagampanan ko, iba-iba naman po siya. Ang swerte ko nga po kasi may clear, parang, may variations po yung mga roles na naibibigay po sa akin ng ABS-CBN. And siguro ngayon, panibagong challenge lang kasi syempre, ang bibigat po ng mga kasama kong artista at ito yung first time kong makatrabaho ang Dreamscape. At ang naibigay pa, paano sabihin ko? Yun lang po, yun po siguro yung mga iba dito sa The General's Daughter. At syempre, may konting military factor tayo dito. So, siguro mas iba lang po yung proseso. Pero, ang acting kasi, basta pakita mo lang po yung totoong nararamdaman, okay ka na po dun eh. So, I think yun lang po yung responsibility ko bilang isang artista is gawin kung ano yung gustong, yung mga sinusunod po ng mga writers natin na emotion para po sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you, Alex. Are we good? Yes, Yeah, partner. eh? Back to you, partner. Okay. Back to you, balik sa'yo. Okay, at this point, Nam, are we good? Kasi at this point, Jel, would you like to thank them and for coming and support the General's Okay na. Daughter?